Ang hangin sa loob ng marangyang boardroom ng Alcaraz Holdings ay tila nanigas, naging solidong bloke ng yelo na bumara sa lalamunan ng bawat isa. Ang mga salitang yon, ibinulong, na parang isang matamis na lason, ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Isabela. "Hello, asawa ko. Nagulat ka ba?" Ang lalaking nagsalita ay si Mateo Alejandro Montoya. Ang kanyang boses, malalim, malamig, at may kapangyarihang kayang magpayanig ng mga merkado sa buong mundo, ay hindi na ang boses ni Leo de la Cruz, ang kanyang Leo, na ang boses ay kasing init ng kapeng barako sa umaga at kasing lambing ng isang harana sa ilalim ng buwan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero na nakasuot sa pamilyar na balat ng kanyang minamahal. Naramdaman ni Isabela ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng makintab na mahogany na mesa, ay nagsimulang manginig. Ang mga miyembro ng board, mga veteranong negosyante na sanay sa digmaan sa korporasyon, ay nakatingin lamang. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkalito at takot. Hindi nila maintindihan ang eksenang nagaganap. Labas, utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging isang pilit na sit-sit, basag at mahina. "Iwan ninyo kami." Walang nangahas na sumuway. Isa-isa silang tumayo, nag-iwas ng tingin, at mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Nang sumarado ang mabigat na pinto, ang tanging maririnig na lang ay ang humuhugong na air conditioning system at ang mabilis, mabigat na pagtibok ng puso ni Isabela. Hinarap niya si Mateo. Ang lalaki ay kalmado. Ang kanyang postura ay perpekto sa loob ng kanyang Armani suit na nagkakahalaga marahil ng higit pa sa taunang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan nang tumitig sa kanya, nang may pagsamba, ngayon ay malamig at walang mababakas na anumang emosyon, tulad ng 2 piraso ng itim na obsidian. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang mga labi. Isang salita na puno ng 3 buwan ng pagmamahal, mga pangarap, at isang pagkakanulong ngayon ay dumudurog sa kanyang kaluluwa. Lahat ba ng ito, isang malaking laro lang para sa'yo? Isinandal ni Mateo ang kanyang balakang sa gilid ng mesa. Dahan-dahang inayos ang kanyang kwelyo. Ang bawat kilos niya ay may kalkuladong grasya, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Laro? Hindi, Isabela. Hindi ito laro. Ito ay negosyo. At sa negosyo, ang lahat ng paraan ay tama para manalo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Negosyo? Ang kasal natin? Ang mga pangako mo? Negosyo lang ang lahat ng yon? Nanginginig niyang tanong. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang pagpapakasal sa iyo ay isang estratehikong hakbang. Paliwanag niya, ang kanyang tono ay parang isang propesor na nagtuturo sa isang mangmang na estudyante. Kailangan ko ng asawang hindi mula sa ating mundo, isang taong hindi kasama sa mga political alliances na gustong buuin ng lolo ko, at ang pagiging asawa ng nag-iisang tagapagmana ng Alcaraz Holdings. Sabihin na nating ito ay isang hindi inaasahang bonus na nagpadali sa aking mga plano. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng mas malalim sa kanyang puso. Ang lahat ng alaala nila, ang bawat halik, bawat yakap, bawat tawa, ngayon ay nababahiran ng lason ng kanyang panlilinlang. Ang lalaking minahal niya ay hindi kailanman umiral. Si Leo de la Cruz ay isang multo, isang katang-isip na nilikha ng demonyong ito. Sa isang iglap ng matinding galit at pighati, hinubad ni Isabela ang manipis na singsing na pilak sa kanyang daliri. Ang singsing na binili nila sa isang maliit na tindahan sa Quiapo, ang singsing na isinumpa niyang iingatan habang buhay dahil ito ang simbolo ng kanilang simple at totoong pagmamahalan. Inihagis niya ito
ng buong lakas kay Mateo. Tumama ito sa kanyang dibdib na may mahinang kalansing bago bumagsak sa mamahaling Persian carpet. "Kinasusuklaman kita, Mateo Montoya," sabi niya. "Ang bawat salita ay puno ng kapaitan. Ang kasal natin ay isang pagkakamali." Tapos na tayo. Yumuko si Mateo at dahan-dahang pinulot ang singsing. Tinitigan niya ito at sa isang segundo, sa ilalim ng malupit na ilaw ng opisina, nakita ni Isabela ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap ng, pagsisisi? Sakit. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito, pinalitan muli ng kanyang maskara ng kawalang pakialam. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng singsing. "Diborsyo?" tanong niya. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sa tingin mo ba ganoon lang kadali, Isabela? Ikaw ay isang Montoya ngayon at gagampanan mo ang papel na yan, gusto mo man o hindi." Ang imahe ng singsing sa kanyang kamay ay naghatid sa kanya pabalik sa nakaraan, sa isang mundong tila napakalayo na ngayon. Flashback? Ang ulan ay bumubuhos na parang katapusan na ng mundo. Ang kanyang European sports car ay umubo at namatay sa gitna ng isang madilim na kalye sa Quezon City. Basang-basa at naiinis, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang maliit, halos sira-sirang talyer na may pangalang De La Cruz Auto Repair. Ang ilaw sa loob ay aandap-andap. Isang lalaki ang lumabas mula sa ilalim ng isang lumang kotse. Ang kanyang mukha at damit ay may bahid ng grasa. Ngunit nang siya ay ngumiti, tila lumiwanag ang buong lugar. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, at ang kanyang ngiti ay totoo at nakahahawa. Iyon si Leo. "May problema, miss?" tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit magalang. Inayos niya ang kotse ni Isabela sa loob ng isang oras. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at kumpiyansa. Nang matapos, tumanggi siyang tumanggap ng bayad. "Isang tasa ng mainit na kape lang, sapat na," sabi niya. Itinuturo ang isang maliit na pitsel sa isang sulok. Sa gabing yon, sa gitna ng amoy ng langis at goma, sa saliw ng patak ng ulan, sa bubong na yero, naramdaman ni Isabela ang isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa alinmang magarbong party o business dinner. Ang kanilang mga date ay simple. Naglakad-lakad sila sa luneta, kumain ng fishball at kwek-kwek mula sa mga street vendor. Dinala niya siya sa mga karinderya kung saan ang pagkain ay mas masarap kaysa sa alinmang Michelin-starred restaurant na napuntahan na niya. Sa mga lugar na yon, hindi siya si Isabela Alcaraz, ang tagapagmana. Siya ay si isa lang, isang babaeng umiibig sa isang simpleng mekaniko na may pinakamabait na puso. Nang sabihin niya sa kanyang ama ang tungkol kay Leo, nagalit ito. "Isang mekaniko? Nababaliw ka na ba, Isabela? Sisirain mo ang pangalan ng pamilya," banta ng kanyang ama. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo si Isabela para sa kanyang sarili. Ang pag-ibig niya kay Leo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi niya alam na meron siya. Nagpakasal sila ng lihim sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Walang mga grandeng dekorasyon, walang daan-daang bisita, walang mga mamahaling damit. Sila lang dalawa, isang matandang pari at ang kanilang mga pangako. Habang isinusuot ni Leo ang simpleng pilak na singsing sa kanyang daliri, tumingin siya sa kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ko maipapangako sa iyo ang yaman ng mundo isa, pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal sa puso ko habang buhay." At naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita. Katapusan ng flashback, ang alaala ay kasing sakit ng isang bukas na sugat. Ang init ng pangako ni Leo ay napalitan ng nagyayelong katotohanan ni Mateo. Bumalik siya sa kasalukuyan, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang nakatingin sa lalaking sumira sa kanya. "Anong karapatan mong hilingin sa akin na gampanan ang papel na yan?"
Matapos mong gawing kasinungalingan ng buong buhay ko? Karapatan? Ulit ni Mateo. Dahan-dahan siyang nilapitan hanggang sa 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Naamoy niya ang kanyang mamahaling pabango, isang pabango na hindi niya kailanman naamoy kay Leo. Ako ang asawa mo, Isabela, at ako ang nagligtas sa kumpanya ng pamilya mo mula sa tiyak na pagbagsak. Kung hindi dahil sa akin, ang Alcaraz Holdings ay magiging abo na lamang ngayon. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Hindi ako humingi ng tulong mo, sigaw niya. Pero kailangan mo ito? Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. At ngayon, kailangan kita. Mananatili kang asawa ko. Lalabas tayo sa publiko bilang ang perpektong mag-asawa. Ngingiti ka sa mga kamera. Hahawakan mo ang kamay ko sa mga party at ipapakita mo sa buong mundo kung gaano kasaya si Mrs. Mateo Montoya. At kung tumanggi ako, hamon niya, kahit na alam niya sa kanyang puso na siya ay nasukol na. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Mateo, isang sulyap sa walang awang negosyante na kinatatakutan ng lahat. Kung gayon, panoorin mo habang dahan-dahan kong dinudurog ang lahat ng pinahahalagahan mo simula sa legasiya ng iyong ama. Pipili ka, Isabela, maging asawa ko sa pangalan o mawala ang lahat. Naramdaman ni Isabela na nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ito ang kanyang bangungot. Nakakulong sa isang ginintuang hawla kasama ang halimaw na nagbalat kayong kanyang prinsipe. Ang lalaking minahal niya ng buong puso ay siya ring lalaking sisira sa kanya ng walang awa. Tinalikuran siya ni Mateo at naglakad patungo sa malawak na bintana na tanawang skyline ng Makati. Ang lungsod na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap at ambisyon, ngayon ay tila isang malawak na bilangguan. Simula bukas, sabi niya, hindi lumilingon. Lilipat ka na sa penthouse ko sa BGC. Ipapakuha ng mga tauhan ko ang mga gamit mo. Maging handa ka. Ang ating unang opisyal na paglabas bilang mag-asawa ay sa darating na charity ball sa Sabado. Siguraduhin mong mukha kang karapat-dapat sa pangalang dinadala mo. Hindi na siya nagsalita. Wala nang natirang salita. Tanging ang bigat ng kanyang pagkakanulo at ang malamig na katotohanan ng kanyang bagong realidad. Siya si Isabela Alcaraz Montoya, asawa ng isang bilyonaryo, isang bihag sa isang kasal na binuo sa mga kasinungalingan. At habang nakatitig siya sa likod ng lalaking sumira sa kanyang mundo, isang pangako ang nabuo sa loob ng kanyang nadurog na puso. Gagampanan niya ang kanyang papel, ngunit darating ang araw, makakahanap siya ng paraan para makatakas. At darating ang araw, pagbabayaran ni Mateo Montoya ang lahat. Ang hangin sa loob ng marangyang boardroom ng Alcaraz Holdings ay siksik at mabigat na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka laban sa namumuong tensyon. Si Isabela Alcaraz, nakaupo sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, ay nagmistulang isang reyna sa kanyang trono. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang kaharian ay unti-unting gumuho. Ang kanyang perpektong pagkakasuot na puting power suit ay isang baluti, isang desperadong pagtatangka na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa malaking screen na nakasabit sa dingding, isang financial news anchor ang nag-uulat na may malamig at walang emosyon na boses. Ang mga salita ay tumatagos sa pandinig ng lahat na parang mga bubog ng yelo. Montoya Global, ang higanteng korporasyon na pinamumunuan ng misteryosong si Mateo Alejandro Montoya, ay naglunsad ng isang agresibong hostile takeover bid laban sa Alcaraz Holdings. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Isabela. Alcaraz Holdings. Ito ang legasya ng kanyang ama, ang dugo at pawis ng kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon. At ngayon, ito ay nasa bingit ng pagkalugmok sa kamay ng isang lalaking kilala sa pagiging isang walang awang buwitre sa mundo ng korporasyon. Isang anino,
Isang alamat ng pagiging tuso at malupit na hindi pa niya nakikita ng personal. Anong ginagawa natin, Isabela? Basag ni Mr. Jimenez, isa sa mga matatandang miyembro ng board. Ang kanyang noo ay kulubot sa pag-aalala. Para silang mga pating na nakaamoy ng dugo. Ang stocks natin ay bumabagsak kada minuto. Pinilit ni Isabela na maging kalmado ang kanyang boses. Hindi tayo susuko ng walang laban. Pinag-aaralan na ng ating legal team ang lahat ng posibleng. Biglang natigil ang kanyang pagsasalita nang ang screen ay magbago. Ang mukha ng news anchor ay napalitan ng isang video call request. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat. MAAM, Office of the Chairman, Montoya Global. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ito na yon. Ang demonyo mismo ang kumakatok sa kanilang pinto. Patulugin mo, mahinang sabi ni Isabela sa kanyang assistant. Ngunit huli na ang lahat. Tila may sariling isip ang sistema. Ang tawag ay automatikong sinagot. Ang lumitaw sa screen ay hindi isang mukha, kundi ang likod ng isang malaking leather executive chair nakaharap sa isang malawak na bintanang tanaw ang buong lungsod. Isang silweta ng isang lalaki ang nakaupo roon. Ang kanyang figura ay nagpapahiwatig ng absolutong kapangyarihan at kontrol. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker, hindi malakas, ngunit puno ng bigat at autoridad na nagpanginig sa buong silid. Sell all remaining shares of Sterling Corp. Liquidate the assets from the Euro Division. I want it done within the hour. Malamig, kalkulado, walang bahid ng anumang emosyon. Ang boses na yon ay tila kayang mag-utos sa mga bundok na gumuho at susunod ang mga ito nang walang tanong. Sir, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Nandito po sa video conference ang board ng Alcaraz Holdings. Nagkaroon ng isang mahabang paghinto. Tila pinapakiramdaman ng lalaki sa screen ang takot na gumagapang sa loob ng kanilang boardroom. At pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal. Umikot ang silya. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat pag-ikot ng silya ay isang pagpintig ng martilyo sa sentido ni Isabela. Una, ang gilid ng kanyang balikat sa loob ng isang perpektong tabas na suit. Pagkatapos, ang kanyang matipunong panga. At sa huli, ang kanyang buong mukha, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Para kay Isabela, hindi lang ito pagkagulat. Ito ay ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang lalaki sa screen, ang kinatatakutang si Mateo Alejandro Montoya, ang bilyonaryong henyo, ang walang awang mananakop, ay ang kanyang asawa, si Leo, ang kanyang Leo de la Cruz, ang simpleng mekaniko na may mga mata na kasing lalim ng gabi at ngiti na kasing init ng araw. Ang lalaking may mga kamay na magaspang dahil sa langis at grasa, hindi sa pagpirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang lalaking pinakasalan niya sa isang maliit at simpleng simbahan, 3 buwan na ang nakalipas dahil sa paniniwalang ang kanilang pag-ibig ang pinakatotoong bagay sa kanyang huwad na mundo. Ang mukha ay pareho, ang perpektong hubog ng mga labi, ang matangos na ilong, ang madilim na mga mata. Ngunit ang ekspresyon ay hindi. Ang pagsamba at lambing sa mga mata ni Leo ay wala roon. Sa halip, ang mga mata ni Mateo Montoya ay malamig, matalim, at mapanuri. Tila tinitingnan niya sila hindi bilang mga tao, kundi bilang mga numero sa isang spreadsheet. Good afternoon, members of the Alcaraz Board, sabi ni Mateo. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat isa sa kanila bago tuluyang tumigil kay Isabela. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. I believe we have some business to discuss.
Bago pa man makasagot ang sinuman, biglang pinatay ang tawag. Ang screen ay naging itim. Isang sandali pa ng pagkalito at pagkatapos ay bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Mateo Alejandro Montoya, hindi na isang imahe sa screen, kundi isang presensyang pisikal na agad pumuno sa buong silid. Nakasuot siya ng isang three-piece suit na kulay uling na tila hinulma sa kanyang katawan. Sa likod niya ay isang grupo ng mga lalaki at babae na nakasuot din ng mga mamahaling damit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mahusay. Ang kanyang bawat hakbang sa mamahaling alpombra ay may bigat. Ang bawat kilos ay may layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi lumihis. Diretsyong nakatingin kay Isabela. Ang tingin na yun ay nagtanggal ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Hindi siya si Leo. Ang lalaking ito ay isang ganap na estranghero. Isang mandaragit na nakahanap ng kanyang biktima. Ang laro ay tapos na, deklara niya sa buong board. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Isabela. Ang kanyang boses, na ngayon ay naririnig na niya ng walang speaker, ay mas malalim at mas nakakayanig. Isang alaala ang biglang sumabog sa isip ni Isabela. Isang pira-pirasong imahe mula sa isang buhay na ngayon ay tila isang kasinungalingan. Nasa isang maingay na bangketa sila sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng isang poste. Ang amoy ng mantika at barbecue ay nasa hangin. Tumatawa siya habang sinusubuan siya ni Leo ng isang piraso ng kwek-kwek na bagong hangos sa kawali. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng kulay kahel na arena at matamis na sarsa. Hindi ko kailangan ng mga magagarang restaurant, isa. Sabi nito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may katapatan. Ang kaligayahan ko ay simple lang. Ikaw, dito, sa tabi ko. Ang matamis na alaala ay naging lason. Ang init nito ay napalitan ng nagyayelong kirot na tumusok sa kanyang puso. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang matinding pagkakaiba ng noon at ngayon ay isang sampal na halos ikabuwal niya. Hindi pinansin ni Mateo ang mga naguguluhang miyembro ng board. Naglakad siya paikot sa mahabang mesa. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na karpet. Huminto siya ng direkta sa likuran ni Isabela. Ang lahat sa silid ay tila huminto sa paghinga. Yumuko siya. Ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang balat. Nagpadala ng pangingilabot sa kanyang buong katawan. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa purong takot. Naramdaman niya ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang bagay na hindi niya kailanman naamoy kay Leo, na laging amoy sabon at langis ng makina. At pagkatapos, ibinulong niya ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang mga salitang magiging simula ng kanyang bagong bangungot. Ang boses ay malambing, ngunit ang bawat pantig ay may nakatagong lason. Hello, asawa ko, nagulat ka ba? Ang mga salita ay tumusok sa kanyang tainga na parang mga bubog ng yelo at sa isang nakabibinging sandali, ang buong mundo ni Isabela ay gumuho at naging abo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Isang desperadong tambol laban sa biglaang katahimikan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa silid at ang mga mukha ng board members ay naging malabong mga imahe sa gilid ng kanyang paningin. Ang tanging totoo, ang tanging malinaw ay ang lalaking nakatayo sa kanyang likuran. Isang halimaw na may mukha ng kanyang pinakamamahal. Dahan-dahan, gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, lumingon siya. Hinarap niya si Mateo. Hinarap niya ang kasinungalingan. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Isang madilim at hindi mababasang kalaliman. Wala na ang lambing at init na dati niyang nakikita sa mga mata ni Leo. Ang naroon ay isang malamig na kalkulasyon.
Isang distansya na parang milya-milya ang pagitan nila, kahit na 1 pulgada lang ang layo. Ang ngiti sa labi nito ay nawala, pinalitan ng isang matigas at walang emosyon na linya. Paano? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang mga nanginginig na labi. Binaliwala ni Mateo ang kanyang tanong. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga natitirang miyembro ng board na nakatayo na parang mga estatwa. Hindi alam kung ano ang gagawin. Tapos na ang pulong, deklara niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi nangangailangan ng pagsang-ayon. Ang aking mga tauhan ay makikipag-ugnayan sa inyo bukas para sa mga detalye ng transisyon. Maaari na kayong umalis. Walang nangahas na tumutol. Isa-isa, tahimik silang naglakad palabas ng silid. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Maingat na iniiwasan ang tingin ni Isabela. Nang magsara ang pinto, tanging silang dalawa na lang ang natira sa malawak na boardroom na ngayon ay tila isang kolosiyum kung saan ang kanyang puso ang magiging sakripisyo. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang tapang na dulot ng galit. Sa opisina ng aking ama, ngayon din, isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Mateo. Pagkatapos, tumango siya ng 1 beses, kung iyan ang gusto mo. Naglakad si Isabela palabas ng boardroom. Ang kanyang bawat hakbang ay matigas at kontrolado. Ramdam niya ang kanyang mga mata na nakasunod sa kanya, isang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Bawat pasilyo na kanilang dinaanan ay pamilyar, ngunit ngayon ay tila dayuhan. Ang mga larawan ng tagumpay ng Alcaraz Holdings na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Binuksan niya ang malaking pinto na gawa sa kahoy ng opisina ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang libro, katad, at ang paboritong tabako ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Ito ang kanyang santuwaryo, ang puso ng kanilang legasya. At ngayon, dinungisan ito ng presensya ng lalaking sisira sa kanila. Humarap siya kay Mateo nang maisara ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Bakit? Sigaw niya. Ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon ay sumabog na parang isang dam. Ang mga luha na kanina pa niya nilalabanan ay bumuhos na sa kanyang mga pisngi. Laro lang ba ang lahat ng ito? Isang malaking, kalunos-lunos na biro. Ang pag-ibig ko, ang buhay ko, lahat ba yon ay bahagi lang ng iyong masamang plano? Si Mateo ay nanatiling hindi natitinag sa gitna ng kanyang paghihinagpis. Naglakad siya patungo sa malawak na bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba na parang isang hari na pinagmamasdan ng kanyang nasasakupan. Hindi ito biro, Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng salamin ng bintana. Ito ay negosyo, at sa negosyo, ang sentimiento ay isang kahinaan. Negosyo? Ulit niya, hindi makapaniwala. Tinawag mong negosyo ang pagpapakasal sa akin? Ang pagsisinungaling araw-araw sa loob ng 6 na buwan? Ang pagpapanggap na mahal mo ako? Sa wakas ay humarap siya sa kanya, at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Ang pagpapakasal sa iyo ay isang strategic move, isang kinakailangang hakbang. Ang aking lolo ay may inihandang kasal para sa akin. Isang pagsasanib ng mga pamilya kasama ang mga Sandoval. Isang alyansang magpapatibay sa kanyang kapangyarihan sa Montoya Global. Hindi ko yon hahayaan. Pinaliwanag niya ito na parang naglalahad ng isang business proposal. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong bumaon sa puso ni Isabela. Kailangan ko ng asawa na hindi konektado sa ating mundo. Isang taong hindi magiging banta sa aking mga plano. Isang taong magbibigay sa akin ng kalayaan na kumilos. Ikaw, bilang isang mekaniko, si Leo de la Cruz ay perpekto. At ang katotohanang ikaw pala ang nag-iisang tagapagmana ng Alcaraz Holdings. Iyon ay isang hindi inaasahang bonus. Isang maswerteng pagkakataon na nagpadali sa lahat. Ang huling mga salita ay ang tuluyang sumira sa kanya.
Hindi lang siya isang kasangkapan. Siya ay isang bonus. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang tiwala, lahat ay naging isang paborableng variable sa kanyang malupit na ekwasyon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanyang kaliwang kamay, sa simpleng singsing na pilak sa kanyang daliri. Ang singsing na isinumpa niyang iingatan habang buhay dahil ito ang simbolo ng kanilang simple at totoong pagmamahalan. Inihagis niya ito ng buong lakas kay Mateo. Tumama ito sa kanyang dibdib na may mahinang kalansing bago bumagsak sa mamahaling Persian carpet. Kinasusuklaman kita, Mateo Montoya. Sabi niya, ang bawat salita ay puno ng kapaitan. Ang kasal natin ay isang pagkakamali. Tapos na tayo. Ang imahe ng singsing sa sahig ay naghatid sa kanya pabalik sa nakaraan, sa isang mundong tila napakalayo na ngayon. Flashback. Ang ulan ay bumubuhos na parang katapusan na ng mundo. Ang kanyang European sports car ay umubo at namatay sa gitna ng isang madilim na kalye sa Quezon City. Basang-basa at naiinis, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang maliit, halos sira-sirang talyer na may pangalang De La Cruz Auto Repair. Ang ilaw sa loob ay aandap-andap, isang malungkot na parola sa gitna ng bagyo. Isang lalaki ang lumabas mula sa ilalim ng isang lumang kotse. Ang kanyang mukha at damit ay may bahid ng grasa. Ngunit nang siya ay ngumiti, tila lumiwanag ang buong lugar. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, at ang kanyang nangiti ay totoo at nakahahawa. Iyon si Leo. May problema, miss? Tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit magalang. Inayos niya ang kotse ni Isabela sa loob ng isang oras. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at kumpiyansa. Nang matapos, tumanggi siyang tumanggap ng bayad. Isang tasa ng mainit na kape lang. Sapat na, sabi niya. Itinuturo ang isang maliit na pitsel sa isang sulok. Sa gabing iyon, sa gitna ng amoy ng langis at goma, sa saliw ng patak ng ulan, sa bubong na yero, naramdaman ni Isabela ang isang koneksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa alinmang magarbong party o business dinner. Ang kanilang mga date ay simple, ngunit puno ng katotohanan. Naglakad-lakad sila sa luneta, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay, habang kumakain ng fishball at kwek-kwek mula sa mga street vendor. Dinala niya siya sa mga karinderiya kung saan ang pagkain ay mas masarap kaysa sa alinmang Michelin-starred restaurant na napuntahan na niya. Sa mga lugar na yon, hindi siya si Isabela Alcaraz, ang tagapagmana. Siya ay si isa lang, isang babaeng umiibig sa isang simpleng mekaniko na may pinakamabait na puso. Ipinakita niya sa kanya ang isang mundo na malayo sa kinang at pagkukunwari, isang mundo kung saan ang halaga ay wala sa presyo, kundi sa karanasan. Nang sabihin niya sa kanyang ama ang tungkol kay Leo, nagalit ito. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon ng mga Alcaraz. Isang mekaniko? Nababaliw ka na ba, Isabela? Pinag-aral kita sa pinakamahusay na mga paaralan sa buong mundo para lang ipagpalit ang iyong kinabukasan sa isang lalaking amoy grasa. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya. Banta ng kanyang ama, ang mukha nito ay pula sa galit. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangang ito, itatakwil kita. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo si Isabela para sa kanyang sarili. Ang pag-ibig niya kay Leo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Ang pangalan ng pamilya at ang pera ay sa inyo, Papa. Pero ang puso ko ay akin at pinili na nito si Leo. Nagpakasal sila ng lihim sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Walang mga grandeng dekorasyon, walang daan-daang bisita, walang mga mamahaling damit. Sila lang dalawa, isang matandang pari na may mabait na mga mata at ang kanilang mga pangako. Ang hangin ay amoy kandila at lumang kahoy, habang isinusuot ni Leo ang simpleng pilak na singsing sa kanyang daliri.
Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang yaman ng mundo isa. Bulong nito, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko kayang bilhin ang mga diamante o mga mansyon. Pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal sa puso ko. Ipinapangako ko sa iyo ang katapatan ko, ang aking respeto, at ang aking buhay. Ikaw ang aking mundo ngayon at habang buhay. At naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita. Katapusan ng flashback. Ang alaala ay kasing sakit ng isang bukas na sugat. Ang init ng pangako ni Leo ay napalitan ng nagyayelong katotohanan ni Mateo. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang hininga ay naghahabol. Yumuko si Mateo at dahan-dahang pinulot ang singsing mula sa karpet. Tinitigan niya ito sa kanyang palad. At sa isang segundo, sa ilalim ng malupit na ilaw ng opisina, nakita ni Isabela ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang kislap ng pagsisisi, sakit. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Pinalitan muli ng kanyang maskara ng kawalang pakialam. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng singsing. Diborsyo? Tanong niya. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi na puno ng panunuya. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali, Isabela? Ang kasal natin ay legal at may bisa. Ikaw ay isang Montoya ngayon, sa mata ng batas at ng publiko. Hindi ako mananatiling kasal sa isang halimaw. Wala kang pagpipilian, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Naglakad siya palapit, sinukol siya sa pagitan niya at ng malaking mesa ng kanyang ama. Gagampanan mo ang papel na yan, gusto mo man o hindi. Maging ang mapagmahal na asawa, ang larawan ng perpektong kaligayahan. Napatingin si Isabela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit sa kabila ng mga luha. At bakit ko gagawin iyon? Ano pa ang makukuha mo sa akin? Dahil, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang isang takas na buhok mula sa kanyang mukha. Isang kilos na dati magpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdulot ng pangingilabot. Kung hindi mo gagawin, sisiguraduhin kong ang Alcaraz Holdings, ang minamahal na legasya ng iyong ama, ay hindi lang babagsak. Dudurugin ko ito hanggang sa maging alikabok, hanggang sa wala nang matira kahit isang alaala nito. Ang banta ay tumama sa kanya ng may pisikal na lakas. Ang kanyang pamilya, ang lahat ng pinaghirapan nila. Ikaw, bulong niya, puno ng pagkasuklam, ikaw ang demonyo. Ako ang asawa mo. Pagtatama niya, ang kanyang mga mata ay madilim at posesibo. At bilang asawa ko, may mga tungkulin ka. Ang una mong tungkulin ay ang sumunod. Kaya punasan mo ang iyong mga luha, Isabela. Ang pag-arte ay nagsisimula na. Ang mga salita ay parang isang hatol, isang kadena, na bigla na lang ipinulupot sa kanyang kaluluwa. Ang pag-arte ay nagsisimula na. Sa isang iglap, naintindihan ni Isabela ang kanyang bagong realidad. Hindi na siya ang tagapagmana ng Alcaraz Holdings na lumalaban para sa kanyang kumpanya. Hindi na siya ang babaeng nagmahal at nawalan. Siya ngayon ay isang aktres at ang entablado ay ang kanyang sariling buhay, isang trahedya na isinulat at idinirehe ng lalaking nasa harap niya. Hindi. Mariin niyang sagot. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong, ngunit puno ng bagong tuklas na bakal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, isang kilos na puno ng pagsuway. Hindi ako magiging tau-tauhan mo. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Mateo, isang tunog na walang bahid ng saya. Hindi iyon isang hiling, Isabela. Ito ay isang kasunduan, isang transaksyon. Mayroon kang isang bagay na kailangan ko at hawak ko ang isang bagay na hindi mo kayang mawala. Naglakad siya patungo sa malaking mesa na gawa sa mahogany ng kanyang ama at may kinuha
mula sa kanyang mamahaling leather briefcase. Inilatag niya ang isang folder sa ibabaw ng makintab na kahoy. Binuksan niya ito at sa loob ay isang set ng mga dokumento na nakalimbag sa makapal at mamahaling papel. Ano yan? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay maingat na nakatitig sa mga papel na parang mga ahas na handang tumuklaw. Ito ang ating hinaharap, sagot ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa unang pahina. Isang kontrata sa kasal, isang kasunduan na magbibigay linaw sa ating mga tungkulin at responsibilidad sa isa't isa sa susunod na 365 araw. Lumapit si Isabela. Ang kanyang pag-usisa ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Binasa niya ang mga nakabold na titik sa itaas. Postnuptial Agreement and Cooperation Contract. Ang bawat salita ay formal, legal at walang kaluluwa. Ang eksaktong kabaligtaran ng mga panata na binitiwan nila sa maliit na simbahan sa probinsya. Ipinaliwanag ni Mateo ang mga tuntunin na may parehong kawalang emosyon na para bang naglalahad siya ng quarterly report. Sa loob ng 1 taon, mananatili tayong kasal sa mata ng publiko. Ikaw ay gaganap bilang si Jing Isabela Alcaraz Montoya, ang aking mapagmahal at tapat na asawa. Dadalo ka sa mga social events sa aking tabi, ngingiti ka sa mga kamera, at ipapakita mo sa mundo ang isang perpektong pagsasama. At bilang kapalit? Tanong ni Isabela. Ang sarkasmo ay tumutulo sa kanyang boses. Ano ang makukuha ng Alcaraz Holdings sa napakagandang pagtatanghal na ito? Kaligtasan, sabi ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko lang pipigilan ng pag-takeover. Mag-i-inject ako ng sapat na kapital sa Alcaraz Holdings para ma-stabilize ito at mabayaran ang lahat ng utang nito. Palalakasin ko ito. Gagawin itong mas malakas kaysa dati. Ang legasya ng iyong ama ay hindi lamang maliligtas. Ito ay lalago sa ilalim ng aking proteksyon. Isang halimaw, ngunit isang halimaw na nag-aalok ng kaligtasan. Ito ang lason at ang gamot sa iisang pakete. Bakit? Desperadong tanong ni Isabela. Bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Bakit ako? Mayaman ka na. Makapangyarihan ka na. Ano pa ang gusto mo? Sumandal si Mateo sa mesa. Ang kanyang matipunong katawan ay nagbigay ng anino sa kanya. Sa unang pagkakataon, may bahid ng personal na pait sa kanyang boses. Ang lolo ko, si Don Alejandro Montoya, ay isang taong naniniwala sa mga tradisyon at alyansa. Sa loob ng maraming taon, ipinagkasundo niya ako kay Katrina Sandoval, ang nag-iisang anak na babae ng Sandoval Shipping Lines. Para sa kanya, ang pagsasanib na yon ay ang pinakamataas na tagumpay. Ang pag-iisa ng dalawang pinakamalaking dinastiya sa bansa. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na hindi nakikita ni Isabela. Ngunit hindi ako papayag na maging isang kasangkapan sa kanyang laro. Ang Montoya Global ay akin, hindi niya. Upang makuha ang buong kontrol mula sa board, na tapat pa rin sa kanya, kailangan kong magpakita ng katatagan. Isang matatag na buhay pamilya. Isang asawa na pinili ko, hindi isang asawa na ipinataw sa akin. Kaya ako ang iyong kalasag, realisasyon ni Isabela. Ang iyong pananggalaban kay Katrina at sa iyong lolo. Ikaw ang aking reyna sa chessboard na ito, Isabela. Pagtatama niya, ang kanyang tingin ay bumalik sa kanya, matalim at tumatagos. At sa larong ito, hindi ako natatalo. Pumirma ka sa kontrata. Iligtas mo ang iyong pamilya. O tanggihan mo at panoorin mong gumuho ang lahat ng pinaghirapan nila. Inabot niya sa kanya ang isang gintong pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Tumingin siya sa mukha ni Mateo. Hinahanap ang kahit isang bakas ng Leo na minahal niya. Ang kabaitan, ang init, ang katapatan. Ngunit wala siyang nakita. Ang naroon lamang ay isang malamig, kalkuladong estranghero. Ang puso niya ay sumisigaw na tumakbo. Naisumpa siya at ang kanyang pera. Napiliin ang kalayaan
kaysa sa pagkaalipin. Ngunit pagkatapos ay nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama, ang pagod at pag-aalala sa mga mata nito sa mga nakaraang linggo. Ang mga empleyado ng Alcaraz Holdings, ang libu-libong pamilya na umaasa sa kanila. Hindi niya kayang maging makasarili. Hindi ngayon. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ang pluma. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa dulong linya ng kontrata ay parang isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Nang matapos siya, binitawan niya ang pluma na parang nag-aapoy ito. Tapos na, ipinagbili na niya ang kanyang sarili. Ang paglipat sa penthouse ni Mateo sa Bonifacio Global City ay mabilis at hindi personal. Isang grupo ng mga professional na movers ang dumating sa kanyang kondo. Maingat na inimpake ang kanyang mga personal na gamit sa ilalim ng mapagmasid na mata ng isang babaeng assistant ni Mateo. Si Isabela ay nakaupo lamang sa isang sulok, isang manunood sa pagbuwag ng kanyang dating buhay. Ang penthouse ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Sumasakop sa dalawang pinakamataas na palapag ng isang nagniningning na skyscraper. Ang mga pader na gawa sa salamin ay nag-aalok ng 360-degree na tanawin ng syudad. Isang dagat ng mga kumikinang na ilaw na ngayon ay tila rehas ng isang kulungan. Ang mga kasangkapan ay minimalist, mamahalin, at walang anumang bakas ng personal na init. Ito ay parang isang showroom ng isang luxury magazine, hindi isang tahanan. Ang kanyang bagong silid-tulugan ay mas malaki kaysa sa buong kondo niya. Mayroon itong sariling walk-in closet na kasing laki ng isang butik na napuno na ng mga damit, sapatos at bag mula sa mga tanyag na designers sa buong mundo. Wala sa mga ito ang pinili niya. Ito ang kasuotan para sa kanyang bagong papel. Ang kanilang relasyon ay naging isang malamig na giyera na nilabanan sa katahimikan. Kumakain sila ng almusal sa isang mahabang mesa ng kainan na gawa sa marmol na may distansyang 10 talampakan sa pagitan nila. Ang tanging tunog ay ang kalansing ng kanilang mga kubyertos laban sa porselana. Natutulog sila sa magkahiwalay na master suite sa magkabilang dulo ng penthouse. Ang mahabang pasilyo sa pagitan nila ay isang no man's land na hindi nila tinatawid. Si Mateo ay laging abala, laging nasa telepono, laging nasa mga pulong. Ngunit may mga pagkakataon, sa gabi, kapag iniisip niyang hindi siya nakatingin, na nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Minsan, habang nagbabasa siya sa sala, naramdaman niya ang kanyang mga mata. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya siyang nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay nasa anino. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin, isang komplikadong halo ng pagsusuri, pagnanasa, o baka pagsisisi. Ngunit sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, agad itong nawawala at muli siyang nagiging malamig na CEO. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan kay Isabela na mas litong-lito kaysa dati. Ang media ay nabaliw sa kanilang kwento. Mula basura patungong kayamanan, ang Cinderella story ni Isabela Alcaraz. Sigaw ng isang headline, bilyonaryong CEO, natagpuan ang pag-ibig sa isang simpleng mekaniko. Sabi ng isa pa, ang kanilang pekeng kwento na maingat na ginawa ng public relations team ni Mateo ay naging pambansang usap-usapan. Naging simbolo sila ng tunay na pag-ibig na lumalampas sa katayuan sa lipunan. Isang magandang kasinungalingan na kinailangan niyang panindigan araw-araw. Ang unang pagsubok sa kanilang pag-arte ay dumating sa anyo ng taunang Starlight Charity Ball, ang pinaka-prestihiyosong social event ng taon. Ang grand ballroom ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng bigat ng mga kristal na chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang ugong ng daan-daang pag-uusap. Si Isabela, na nakasuot ng isang simpleng puting gown na sutla na yakap sa kanyang katawan,
ay nakaramdam na parang isang impostor sa gitna ng mga elite ng Maynila. Ang bawat ngiti ay pinilit, ang bawat pagbati ay isang pagtatanghal. Ang kamay ni Mateo ay nakapahinga sa ibabang bahagi ng kanyang likod. Isang kilos na mukhang mapagmahal sa mga nanonood, ngunit para sa kanya, ang init nito ay parang isang marka, isang pag-aangkin ng pagmamay-ari. Mamaya, sasalubungin natin si Senator De Villa. Ngumiti ka at tumango sa lahat ng sasabihin niya. Mahalaga ang kanyang suporta. Bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang kanyang mga salita ay malamig. Bago pa man siya makasagot, isang boses na kasing tamis ng lason ang pumutol sa kanila. Mateo? Mahal. At ito na siguro ang milagro ng taon. Lumingon sila at hinarap si Katrina Sandoval. Siya ay nakamamangha sa isang pulang-pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang itim na buhok ay nakaayos sa isang perpektong apdo at ang mga diamante sa kanyang leeg at tainga ay kumikinang ng may paghamon. Ngunit ang kanyang makungiti habang nakatingin kay Isabela ay hindi umabot sa kanyang mga mata na parang obsidian. Katrina, pagbati ni Mateo, ang kanyang boses ay neutral. Hindi pinansin ni Katrina si Mateo. Ang kanyang mga mata ay sinusuri si Isabela mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpababa sa kanya. Isabela, tama? Narinig ko ang lahat tungkol sa iyong nakakatuwang kwento. Mula sa isang talyer patungo sa isang penthouse. Napaka-inspirasyon. Dapat kang magsulat ng libro. Salamat. Simpleng sagot ni Isabela, pinipilit ang sarili na manatiling kalmado. Sabihin mo sa akin, pagpapatuloy ni Katrina, lumalapit, paano mo nagawa ang pag-adjust? Hindi ka ba nahihirapan sa lahat ng mga kubyertos na ito? At ang mga pag-uusap tungkol sa sining at pananalapi, hindi ba't nakakabagot para sa isang taong sanay sa amoy ng gasolina? Ang bawat salita ay isang patagong insulto na idinisenyo upang ipahiya siya. Naramdaman ni Isabela ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nararamdaman niya ang mga mata ng mga taong malapit sa kanila. Nakikinig, nagbubulungan. Pinanatili ni Isabela ang kanyang postura. Ang karangalan ay isang bagay na natututunan, Gong Sandoval. Hindi ito nakukuha sa kapanganakan at mas gugustuhin ko pa ang amoy ng tapat na pagtatrabaho kaysa sa amoy ng inggit. Nagulat si Katrina sa kanyang sagot. Ang kanyang matamis na ngiti ay bahagyang nag-atubili. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Tumingin siya sa wine glass, sa kanyang kamay, pagkatapos ay kay Isabela, at isang masamang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Oops! Ang clumsy ko! Sigaw niya, at sa isang tila aksidenteng kilos, itinagilid niya ang kanyang baso. Ang madilim na pulang alak ay tumapon sa buong harap ng puting gown ni Isabela, na lumikha ng isang malaking, nakakagulat naman siya, sa ibabaw ng kanyang dibdib. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog na parang kidlat. Ang kahihiyan ay isang pisikal na sampal sa mukha ni Isabela. Nanigas siya, hindi alam kung ano ang gagawin, habang ang pulang mantsa ay kumakalat sa puting tela na parang dugo. Oh Diyos ko, patawarin mo ako, mahal, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sana ay hindi masyadong mahal yan. Bagaman, sigurado akong kayang-kaya ni Mateo na bilhin ka ng isa pa o 100 pa. Nang si Isabela ay nasa bingit na ng luha, isang mabilis na kilos ang nagpabago sa lahat. Bago pa man siya makagalaw o makapagsalita, naramdaman niya ang pag-alis ng bigat sa kanyang likuran. Si Mateo, na kanina patahimik na nanonood sa gilid, ay kumilos ng may bilis at determinasyon. Hinubad niya ang kanyang itim na suit jacket at, sa isang makinis na galaw, ipinatong ito sa kanyang mga balikat na maingat na tinatakpan ng mantsa. Ang init mula sa tela, na may amoy pa rin niya, isang halo ng mamahaling pabango at kapangyarihan, ay bumalot sa kanya na parang isang yakap. Pagkatapos,
Hinawakan niya ang kanyang baywang, ang kanyang mga daliri ay marahang ngunit mariing bumaon. Hinila siya palapit sa kanyang gilid hanggang sa ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Isang protektibong kilos na nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi niya tiningnan si Isabela. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay kasing lamig at kasing dilim ng isang bagyo sa karagatan, ay nakatuon lamang kay Katrina Sandoval. "Mag-ingat ka, Binibining Sandoval," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang mababa at mapanganib na dagundong na pumutol sa bulungan ng mga tao. Ang bawat salita ay malinaw, tumpak at puno ng banta. Ang taong kasasagi mo lang ay hindi lang basta isang bisita sa party na ito. Humigpit ang hawak niya sa baywang ni Isabela. Siya ang may bahay ng imperyo ng Montoya at anumang insulto sa kanya ay isang direktang deklarasyon ng digmaan laban sa akin. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Ang mga kamera ay huminto sa pag-flash. Ang lahat, kasama si Katrina na ngayon ay maputla ang mukha, ay nakatitig sa kanila, tulala. Ngunit ang pinakatulala sa lahat ay si Isabela. Nakasandal sa dibdib ni Mateo, naririnig ang malakas na tibok ng kanyang puso. Nakatingala siya sa kanyang matigas na panga at galit na mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya siyang nagpakita ng anumang tunay na emosyon mula noong araw na yon sa boardroom. At ang emosyon na yon ay pagtatanggol sa kanya. Ang halimaw, ang kanyang tagapagbilanggo, ay bigla na lang naging kanyang kabalyero. At sa nakalilitong sandaling yon, sa gitna ng kahihiyan at pagtataka, hindi alam ni Isabela kung sino ang dapat niyang mas katakutan, ang babaeng umatake sa kanya o ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang biyahe patungong Palawan ay isinagawa sa isang nakabibinging katahimikan. Matapos ang insidente sa Starlight Charity Ball, halos hindi na sila nag-usap. Inihatid siya ni Mateo sa penthouse at sa halip na iwan siya, nanatili ito sa sala, nakatayo sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa mga ilaw ng syudad na parang isang hari na pinagmamasdan ng kanyang kaharian. "Mag-empake ka," sabi niya nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay bumalik sa dati nitong lamig, na para bang ang kabalyerong nagtanggol sa kanya kanina ay isang panaginip lamang. "Aalis tayo bukas ng umaga para sa ating honeymoon." Ang sarkasmo sa huling salita ay parang isang sampal. Ang lahat ng pagkalito at ang maliit na butil ng pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso ni Isabela dahil sa kanyang pagtatanggol ay biglang nalanta at namatay. Siyempre, isa lamang itong palabas, isang pagkakataon para palakasin ang kanilang imahe bilang perpektong mag-asawa matapos ang kanyang dramatikong deklarasyon. Kaya narito sila ngayon, lula ng isang pribadong eroplano ng Montoya, ang ingay ng makina lamang ang pumupuno sa katahimikan sa pagitan nila. Mula sa pribadong paliparan, dinala sila ng isang helicopter patungo sa isang liblib na isla, at mula sa dalampasigan, isang speedboat ang naghatid sa kanila sa isang villa na nakatayo sa ibabaw ng turquoise na tubig. Ang amanpulo ng mga Montoya, sabi ng isang business magazine, isang pribadong paraiso na pag-aari ng kanyang pamilya. Ang villa ay perpekto. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nag-aalok ng walang harang na tanawin ng karagatan. Mayroon itong sariling infinity pool na tila dumudugtong sa dagat. Ang buhangin ay puting-puti at pino na parang asukal. Ngunit para kay Isabela, ang lahat ng kagandahang ito ay isa lamang mas magandang kulungan. Sa mga sumunod na araw, gumalaw sila sa paligid ng isa't isa na parang mga multo. Magkasama silang kumakain ng almusal sa veranda. Ang tanging tunog ay ang alon at ang kalansing ng mga kubyertos. Magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, ngunit may 1 metrong distansya sa pagitan nila. Sa araw, nagbabasa si Isabela sa ilalim ng isang payong
Habang si Mateo ay abala sa kanyang laptop at mga tawag sa kabilang dulo ng pool, ngunit palagi niyang nararamdaman ng mga mata nito isang mabigat at masusing tingin kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin. Ang pag-arte ay naging mas mahirap sa lugar na ito. Walang mga kamera, walang mga bisita. Sila lang dalawa. At sa kawalan ng distraction, ang tensyon sa pagitan nila ay naging halos pisikal. Isang kuryenteng humahaginit sa hangin. Isang gabi, nagsimulang magbago ang panahon. Ang kalmadong asul na kalangitan ay napalitan ng kulay abo. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Dala ang amoy ng asin at ulan. Mula sa kanilang villa, tanaw nila ang pagdidilim ng karagatan. Ang mga alon ay nagiging marahas. May paparating na bagyo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay seryoso habang nakatingin sa labas. Signal number 2, nawalan na ng kuryente ang mainland. Hindi sumagot si Isabela. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot ng takot sa kanyang dibdib. Isang takot na itinago niya mula pagkabata. Nang tuluyang bumagsak ang gabi, bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Ang hangin ay humahagupit sa villa. Ang tunog nito ay parang isang halimaw na sumisigaw. Ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap-kurap. 1, 2, 3. At pagkatapos ay kadiliman. Isang ganap, nakabibinging kadiliman. Isang maliit na hiyaw ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga pader, na salamin na kanina lang ay nagpapakita ng paraiso, ngayon ay nagpapakita lamang ng sarili nilang refleksyon laban sa itim na tinta ng gabi, na paulit-ulit na hinahampas ng malakas na ulan. Ang tunog ng kulog ay dumagundong, at sa bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan, ang mga anino sa loob ng villa ay tila nagkakaroon ng buhay. Sumasayaw na parang mga demonyo. Bigla, bumalik siya sa pagiging isang 8 taong gulang na bata. Aksidenteng nailak sa loob ng isang madilim na bodega habang malakas ang bagyo sa labas. Naaalala niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang pag-iyak hanggang sa mawalan ng boses. Ang paniniwalang hindi na siya muling makakakita ng liwanag. Nagsimula siyang manginig. Napayakap siya sa kanyang mga tuhod. Sinusubukang gawing mas maliit ang kanyang sarili. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isabela? Ang boses ni Mateo ay tumawag mula sa kabilang panig ng madilim na sala. Narinig niya ang kanyang mga yabag, maingat ngunit mabilis. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag mula sa flashlight ng kanyang telepono ang tumama sa sahig malapit sa kanya. Nakita niya siyang lumuhod sa harap niya. Ang liwanag mula sa ibaba ay nagbigay ng matatalim na anino sa kanyang mukha. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi malamig. Puno ito ng pag-aalala. Okay ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Umiling si Isabela, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay sumunod sa takot. Ayaw niyang makita siya ng lalaking ito sa ganitong estado, mahina at duwag. Ngunit hindi siya tinawanan ni Mateo. Hindi siya nang asar. Sa halip, umupo ito sa tabi niya sa sahig. Isinandal ang kanyang likod sa sofa na katulad niya. Hindi niya pinatay ang flashlight, ngunit itinutok niya ito sa kisame na nagbibigay ng isang malambot at hindi direktang liwanag sa kanilang paligid. Takot ka sa dilim, sabi niya. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Tumango si Isabela. Ang kanyang lalamunan ay masyadong masikip para magsalita. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, na pinupuno lamang ng ugong ng bagyo. Pagkatapos ay naramdaman niya ang isang paggalaw. Naramdaman niya ang init ng braso ni Mateo na marahang ipinulupot sa kanyang mga balikat. Hinila siya palapit. Hindi ito ang posesibong hawak sa baywang niya noong nasa party sila. Ito ay nag-aalok ng kanlungan.
Automatikong nanigas ang katawan ni Isabela, ngunit ang init na nagmumula sa kanya ay nakapapawi. Dahan-dahan, pinayagan niya ang kanyang sarili na sumandal sa dibdib nito. Narinig niya ang matatag na tibok ng puso nito, isang ritmikong tunog na nagbibigay ng kaibahan sa kaguluhan sa labas. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pagiging mabait. Hindi agad sumagot si Mateo. Naramdaman niya ang pagbuntong hininga nito. Dahil ang lalaking nakilala mo sa garahe ay hindi isang ganap na kasinungalingan. Isabela. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kulog. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan siya, ngunit ang kanyang mukha ay nasa anino. Si Leo de la Cruz, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang pait na hindi pa niya narinig dati. Siya ang bersyon ko na walang pangalan na Montoya, walang bigat ng isang imperyo sa aking mga balikat. Lumaki ako sa isang mundo kung saan ang bawat galaw ay kinakalkula. Ang bawat relasyon ay isang transaksyon. Mula pagkabata, sinanay ako ng lolo ko na maging tagapagmana. Walang awa, walang emosyon. Perpekto. Nakinig si Isabela. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Ang pagiging Leo ay ang aking tanging pagtakas. Ang magtrabaho gamit ang aking mga kamay, ang marumihan, ang kumain ng street food, ang mabuhay ng hindi kinikilala. Iyon ang aking paraan para huminga. Hindi ko plinano na makilala ka. Isa kang aksidente. Ang pinakamagandang aksidente sa buhay ko. Naramdaman niya ang paghigpit ng braso nito sa kanya. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na isa ka lamang diversion. Ngunit pagkatapos, nakita ko kung sino ka talaga. Hindi si Isabela Alcaraz, ang tagapagmana, kundi si isa lang, ang babaeng tumatawa sa mga pinakasimpleng bagay. Ang babaeng may tapang na ipaglaban ng kanyang pamilya. Ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang pakiramdam ng tunay na kaligayahan sa isang tasa ng murang kape sa ilalim ng ulan. At nahulog ako. Nahulog ako ng husto, Isabela, at natakot ako. Kung totoo yon, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay basag. Bakit mo sinira ang lahat? Bakit mo sinira ako? Isang buntong hininga ang kumawala kay Mateo, puno ng pagsisisi. Dahil iyon lang ang alam kong paraan. Ang lolo ko ay may plano para sa akin. Isang kasal kay Katrina Sandoval para pag-isahin ang dalawang pamilya. Kung nalaman niyang umiibig ako sa isang babaeng hindi niya pinili, gagawin niya ang lahat para paghiwalayin tayo. Sisirain ka niya at ang iyong pamilya nang walang pag-aalinlangan. At mayroon ding isa pa. Isang trader sa loob mismo ng Alcaraz Holdings. Isang tao sa board ninyo na matagal nang naglalabas ng impormasyon sa mga kalaban natin na nagpapahina sa kumpanya mula sa loob. Natigilan si Isabela. Ano? Ang hostile takeover. Ito ay isang brutal na laro, pero may dalawang layunin. Una, para alisin ang trader na yon at iligtas ang kumpanya mo sa mas malalang pagkawasak. Pangalawa, ito ang tanging paraan na naisip ko para maitali ka sa akin sa paraang hindi kayang buwagin ng lolo ko. Sa pagpapakasal sa iyo at pagsasanib ng ating mga kumpanya, lumikha ako ng isang sitwasyon na kahit siya ay mahihirapang kalabanin. Kinailangan kong maging halimaw para protektahan ka sa iba pang mga halimaw, Isabela. At nasaktan kita ng husto sa proseso. Ang pag-amin ay bumalot sa hangin sa pagitan nila. Isang katotohanang masalimuot at masakit. Ang luha ni Isabela ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa bigat ng lahat. Ang mga kasinungalingan, ang katotohanan, ang sakripisyo, ang sakit. Marahan, iniangat ni Mateo ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Sa malambot na liwanag mula sa telepono, nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang tunay at hindi nakamaskarang sakit. Ang mga mata ni Leo,
Patawarin mo ako, bulong niya. At pagkatapos, dahan-dahan, ipinikit niya ang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa kanya, malambot at nag-aalangan sa una, na parang isang tanong. Tinikman niya ang alat ng kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Isabela ay gumuho. Sumagot siya sa halik, ibinuhos ang lahat ng kanyang galit, pagkalito, at ang pusong nananabik na matagal na niyang itinatago. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapusok, isang bagyo sa loob na tumutugma sa bagyo sa labas, isang pagpapatawad at isang pagsuko. Ito ang kanilang unang tunay na halik bilang si Mateo at Isabela. Nang magising si Isabela, ang unang bagay na napansin niya ay ang katahimikan. Wala na ang ugong ng hangin at ang hampas ng ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang pangalawang bagay na napansin niya ay ang bigat ng braso ni Mateo sa kanyang baywang. Nakatulog sila sa sahig, magkayakap. Ang kumot mula sa sofa ay nakabalot sa kanila. Ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang pumasok sa mga bintanang salamin. Nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa abot tanaw. Tapos na ang bagyo. Dahan-dahan siyang gumalaw at nagmulat ng mata si Mateo. Sa malambot na liwanag ng umaga, walang bakas ng CEO na walang awa. Ang nakatingin sa kanya ay ang lalaking nagtapat sa kanya sa gitna ng kadiliman. Tumingin sila sa isa't isa, hindi na mga aktor sa isang palabas, kundi dalawang taong nakaligtas sa isang unos, kapwa sa labas at sa loob. Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Isabela, isang tunay na ngiti, at ngumiti pabalik si Mateo. Ngunit habang akmang may sasabihin siya, isang matinis na tunog ang pumunit sa perpektong katahimikan. Ang telepono ni Mateo na nakapatong sa sahig ay nagri-ring. Ang mahika ng sandali ay biglang nawasak. Kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso nang makita kung sino ang tumatawag. Sinagot niya ito. "Lolo," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging alerto at matigas. Nakinig siya sandali. Hindi makita ni Isabela ang ekspresyon nito dahil tumalikod ito sa kanya. Ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang tensyon ay bumalik, 10 beses na mas matindi. "Naiintindihan ko," sabi ni Mateo sa telepono bago ito ibaba. Dahan-dahan siyang humarap kay Isabela. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Ang mandirigma ay bumalik. "Ano yon?" tanong ni Isabela. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Ang mga mata ni Mateo ay nakatitig sa kanya, madilim at seryoso. "Ang lolo ko, alam na niya ang lahat." Huminto siya sandali. Ang bawat salita ay may bigat na parang bato. Papunta na siya rito. Wala pang isang oras, ang tahimik na paraiso ay ginambala ng malakas na ugong ng isang helicopter na papalapit. Dumapo ito sa helipad na nakatayo sa isang maliit na kalapit na isla na konektado sa kanilang villa sa pamamagitan ng isang kahoy na tulay. Mula sa helicopter ay bumaba ang isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng puting lino. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tikas ng isang general. Nakasunod sa kanya ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Don Alejandro Montoya, ang patriarka, ang hari ng imperyo. Pinanood ni Isabela ang kanyang paglapit mula sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Si Mateo ay tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang katawan ay isang pader ng tensyon. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Ang mga daliri nito ay mahigpit na humawak sa kanya, isang tahimik na pangako. "Huwag kang matakot," bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at matatag. "Nandito ako." Pumasok si Don Alejandro sa villa nang walang katok. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling katad ay tahimik na dumadampi sa sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata
matalas, at mapanuri, ay agad na napako kay Isabela. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang maruming bagay na nakapasok sa kanyang malinis na teritoryo. Ang pagtingin na yon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Kaya ito pala ang babae, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Ang babaeng nagpatalikod sa aking apo sa kanyang tungkulin. Ang babaeng nagpabagsak sa pangalan ng Montoya sa kahihiyan. Hindi niya kinausap si Isabela. Kinausap niya si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Isabela. Tinatanggihan siyang kilalanin bilang isang taong karapat-dapat sa direktang pakikipag-usap. Lolo, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Babala ni Mateo. Humakbang siya ng bahagya upang takpan si Isabela mula sa mapanuring tingin ng matanda. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Alejandro. Mag-ingat. Ako? Mateo? Tila nakalimutan mo na kung sino ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang kapangyarihan mo, ang yaman mo, ang mismong pangalan na nagbibigay sa iyo ng karapatang tumayo sa harapan ko ngayon. At ipinagpalit mo ang lahat ng iyon para sa isang oportunista? Hindi siya ganoon, mariing sabi ni Mateo. Hindi, isang hamak na tagapagmana ng isang kumpanyang malapit ng malugi, isang babaeng walang maipagmamalaki, kundi isang pangalan na malapit ng mawala sa mapanang negosyo. Huwag kang maging mangmang apo. Alam ko ang laro ng mga tulad niya. Nakakita sila ng ginto at kumapit ng mahigpit. Sabihin mo sa akin, magkano ang hinihingi niya para lisanin ka? Ang tanong ay binitiwan na parang isang utos. Doon, naramdaman ni Isabela ang isang bagay na pumutok sa loob niya. Hindi galit, kundi isang malamig at matatag na determinasyon. Binitawan niya ang kamay ni Mateo at humakbang pasulong, papalabas mula sa likod ng kanyang anino. Sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang tingin ni Don Alejandro nang walang takot. Wala po kayong karapatan, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matatag. Wala kayong karapatan na yurakan ang pagkatao ko dahil lang sa hindi ako nagmula sa mundong ginagalawan ninyo. Nagtaas ng kilay si Don Alejandro, tila nagulat sa kanyang katapangan. Matapang, ngunit ang katapangan ay hindi makakabili ng respeto. Hindi ko po hinihingi ang respeto ninyo, sagot ni Isabela. At lalong hindi ko kailangan ng pera ninyo, ang yaman ng mga Montoya, ang imperyo ninyo. Wala itong halaga sa akin. Maaari ninyong bawiin ang lahat ng yan, ang mga mansyon, ang mga eroplano, ang mga kumpanya. Kunin ninyo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa matanda. Dahil ang tanging bagay na mahalaga sa akin sa kwartong ito ay hindi pag-aari ng pangalang Montoya. Minahal ko siya noong siya si Leo de la Cruz, isang mekaniko na ang tanging yaman ay ang kabutihan ng kanyang puso. At mamahalin ko pa rin siya kahit na wala nang natira sa kanya kundi ang pangalan na yon. Kaya Ginoong Montoya, kung ang ultimatum ninyo ay pera laban sa pag-ibig, matagal na po kayong talo. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa nakaraang bagyo. Ang mga tauhan ni Don Alejandro ay hindi makagalaw. Si Don Alejandro mismo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ngunit ang reaksyon na pinakamahalaga ay nagmula kay Mateo. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, hindi mapigilang ngiti na puno ng paghanga at pagmamahal. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para protektahan siya, kundi para tumayo sa tabi niya bilang isang kapantay. Narinig mo siya, Lolo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kalayaan. Tapos na ang laro. Sa loob ng maraming taon, sinunod ko ang lahat ng iyong utos. Nabuhay ako sa ilalim ng iyong anino. Hinubog mo ako para maging isang perpektong tagapagmana, isang makinang walang puso. Ngunit tinuruan ako ng babaeng ito
kung paano muling maging tao. Tumingin siya sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kaya heto ang aking desisyon. Hindi ka na kailangang magbigay ng ultimatum. Kusang loob kong isinusuko ang lahat. Ang aking posisyon bilang CEO. Ang aking mana. Ang pangalang Montoya. Kung ang presyo ng pagiging isang Montoya ay ang pagkawala sa kanya, kung gayon mas gugustuhin kong maging isang pulubi. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Isabela. At huwag kang magkakamali. Hindi ko kailangan ng imperyo mo para bumuo ng sarili ko. Magtatayo ako ng bago mula sa simula. At gagawin ko yon kasama ang babaeng mahal ko sa pundasyon ng tiwala at katotohanan. Mga bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Don Alejandro ang dalawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila. Ang kanyang matigas na likod ay isang testamento ng kanyang pagkatalo. Sumunod ang kanyang mga tauhan at ilang sandali pa, narinig nila ang ugong ng helicopter na papalayo. Dala ang galit ng isang haring natalo. Nang mawala ang ingay, ang tanging natira sa villa ay ang katahimikan at ang tunog ng alon. Humarap si Mateo kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi na niya kailangang itago. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Isabela. Sa pagliligtas sa akin, sagot niya. Bago niya ito hinalikan ng buong puso, isang halik na nagsaselyo ng kanilang tunay na simula. Bago sila umalis ng Palawan, isang tawag ang natanggap ni Isabela. Galing ito sa kanyang ama. Anak, totoo ba ang lahat? Tanong ng matanda. Ang boses nito ay halatang nabigla. Ipinaliwanag na ni Mateo ang lahat sa kanya sa telepono kanina lang. Ang tungkol sa trader sa board, si Mr. Velasco, na matagal nang nagbebenta ng impormasyon sa mga Sandoval, ang pamilya ni Katrina. Ang hostile takeover ni Mateo ay isang masakit, ngunit epektibong operasyon para putulin ang cancer bago nito tuluyang patayin ang Alcaraz Holdings. Si Velasco ay nahuli na at nahaharap sa mga kaso. Ang kumpanya ay ligtas na. Opo, Papa, sabi ni Isabela, nakatingin kay Mateo na nakatayo sa tabi niya. Totoo po ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ang lalaking iyon, isinakripisyo niya ang kanyang buong imperyo para sa iyo at para sa atin. Opo. Isang buntong hininga. Kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Umuwi na kayo, anak. Naghihintay ako. Ang pagtanggap sa boses ng kanyang ama ay ang huling piraso na bumuo sa kanyang puso. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay may amoy ng asin at kalayaan. Ang bahay na tinitirhan nila ngayon ay malayo sa karangyaan ng penthouse sa BGC o sa eksklusibong villa sa Palawan. Ito ay isang maliit, ngunit magandang bahay sa tabi ng dalampasigan sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Ang mga pader ay puti, ang mga kasangkapan ay simple ngunit komportable. Dito, ang tunog ng alon ang kanilang musika sa umaga at ang paglubog ng araw ang kanilang tanawin sa gabi. Naabutan ni Isabela si Mateo sa beranda, nakaupo sa isang rattan na upuan, nakaharap sa dagat. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at shorts. Ang kanyang mga paa ay nakasawsaw sa buhangin. Sa kanyang kandungan ay isang laptop. Ito ang bagong opisina ng CEO ng kanyang maliit, ngunit mabilis na lumalagong tech startup. Totoo sa kanyang sinabi, nagsimula siyang muli mula sa wala. At hindi pa siya naging ganito kasaya. Nilapitan siya ni Isabela at inilagay ang 2 tasa ng kape sa maliit na mesa. Umupo siya sa tabi niya, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Kamusta ang pagbuo ng bagong imperyo, Mr. Montoya? Tanong niya. May halong pagbibiro. Ngumiti si Mateo at isinara ang laptop. Mas gusto ko ang pangalang Leo de la Cruz, sabi niya. At ang imperyong ito ay mas maganda dahil kasama kita sa bawat hakbang. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila.
Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na pagsasama, gumalaw si Mateo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Dalawang bagay. Ang una ay isang pamilyar na piraso ng papel, nakatupi at medyo luma na. Ang kanilang kasunduan sa kasal. Ang kontratang naging simula ng kanilang mga kasinungalingan at sakit. Sa harap ni Isabela, dahan-dahan niyang pinunit ang papel, pira-piraso, hanggang sa ang mga salitang kasunduan, obligasyon, at 1 taon ay naging maliliit na piraso na lamang. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga ito patungo sa dagat, na para bang ibinabalik sa kawalan ang lahat ng sakit ng nakaraan. Pagkatapos, kinuha niya ang pangalawang bagay, ang simpleng singsing na pilak, ang singsing na ibinato niya sa kanya sa galit, ang singsing na itinago niya sa lahat ng panahong iyon. Sa pagkamangha ni Isabela, dahan-dahang lumuhod si Mateo sa buhangin sa harap niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang makapangyarihang Mateo Montoya, na minsan ay kayang paluhurin ang buong mundo ng korporasyon, ay nakaluhod ngayon para sa kanya. Isabela Alcaraz, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Noong una tayong ikinasal, ito ay batay sa isang kontrata, isang kasinungalingan. Ngayon, gusto kong gawin ito ng tama. Itinaas niya ang singsing na pilak. Wala akong maiaalok sa iyo na isang imperyo ngayon. Wala akong maibibigay na pangalan na kinatatakutan ng lahat. Ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang aking buong puso, ang aking katapatan, at isang pangako na gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay na sinusubukang pasayahin ka. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Isabela, ngunit ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Kaya, tatanungin kitang muli, mahal ko. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isabela Alcaraz, papakasalan mo ba ako, si Mateo Montoya, hindi dahil sa isang kontrata, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa pag-ibig, sa pangalawang pagkakataon at panghabang buhay? Hindi na kailangan ng mga salita. Tumango si Isabela. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang isang nagniningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo. Bulong niya, oo. Siyempre, oo. Isinuot ni Mateo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto itong magkasya. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan niya ito, isang halik na lasang alat ng luha at tamis ng isang pangako na sa wakas ay natupad na. Hindi na ito isang halik na nagtatago ng mga lihim o isang halik na ipinanganak mula sa isang bagyo. Ito ay isang halik sa ilalim ng isang mapayapang takip silim, ang simula ng kanilang totoong bukang liwayway. Isang bagong simula na binuo hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa isang bagay na mas matibay, isang katotohanang natagpuan sa gitna ng mga kasinungalingan, at isang pag-ibig na napatunayang mas malakas kaysa sa anumang imperyo.